nag-struggle ako kung anong gusto kong i-title dito sa sharing ko. Pero sabi ni JA, yan daw yung mas appropriate na title. So, Are You Kingdom Ready? Yan yung araw-araw gusto ko sana na tinatanong natin sa ating mga sarili. Kasi 'di ba, ano nga ba ang ultimate dream natin? Ano ba yung pinakamataas na pangarap natin sa buhay na yung gusto nating maabot, 'di ba? Yung dream ng God, which is pababalikin niya ang kingdom, at kung yun din ang dream mo, pwede ka makasama doon. So, I think sa araw na to, napakahalaga na tanungin nating muli. Alam kong paulit-ulit nating naririnig kung ano ang kaharian ng Diyos, pero lagi nating tanungin ang ating mga sarili. Ready na nga ba ako pag dumating ang kaharian na yon? Dahil alam kong alam nyo ng lahat na bago dumating o bumalik ang bago ibaba ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Tandaan po natin, ang kaharian ng Diyos dito itatatag saan? Hindi po sa langit, no? Kung hindi dito sa mundo. Alam kong paulit-ulit yun ang narinig na pagbalik ni Jesus Christ, lahat kung ngayon siya babalik, tayong mga buhay ay iaangat. No? Pero bago tayo iangat, mauuna munang buhayin ng mga patay at imimit natin sila sa air. Pero bababa rin tayo. No? Bababa tayo para 1,000 taong aayusin ng mundo to prepare yung pagdating ng kingdom. So, I think lagi-lagi dapat nating tatanungin ang sarili natin kung handa na ba ako sa pagdating ng kaharian na yon. Dahil uh, yun yung pangarap mo, yun yung pinakamataas na pangarap mo sa buhay mo. Kaya marapat lamang na lagi mo yung itatanong. So sa ating first scripture na nakalagay sa slides, anak, ano yung nandyan? Yan ba talaga? Yan yung unang-una? Yan. Sige lang, kung ano yung nandyan, babasahin natin. So nakalagay dito, mga 2 Corinthians yan. 2 Corinthians chapter 4. Kung may tabing pa ang magandang balita, alam kong inulit-ulit o binuo sa ating isip ang kaharian ng Diyos. O magandang balita, nakapaloob sa magandang balita ay ano? Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa takdang panahon. So, yan yung magandang balita na ipinahayag daw, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth. Ito ay natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Anong ibig sabihin nun? Para sa mga hindi naniniwala, mapapahamak sila. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Please, next slide. So, sa mga hindi naniniwala, bakit ganyan yung mga slides? Pareho ba tayo ng Kasi actually, sa akin, ang slides na pinagawa ko ay the kingdom of God. Gusto ko muna kasing makita o ibalik sa ating mga isip, ano ba ang itsura ng kaharian ng Diyos? Pero iba yung lumalabas sa slides, pero maganda rin naman. Tingnan nyo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ano raw. So, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Pag sinabing Hudyo, Israel yan. Yung Griego, besides Israel, lahat na ng tao. So, kasama tayo doon, no? Kung tayo ay nakarinig ng mabuting balita, yan, naniniwala tayong pare-pareho na ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan dahil nananampalataya tayo. Okay? So, next.
Sana, hopefully, ano yan? Bakit ganyan yung mga, ang slides ko, anak, sasabihin ko ha. Isaiah 11, uh, Revelations 21, Matthew 24. Anyway, dahil wala yung ating technical, alam ko, uh, sabi sa akin, Saturday pa lang, ma, bigay mo na sa akin yung slides mo at i-ready ko na. Anyway, so basahin din naman natin yan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Siyempre, ayaw natin yan. Ano? Ayaw natin na magpatuloy tayo sa kasalanan. At para sa mga masisipag magbitbit ng Bible, sa mga nandito na pakibigyan din si Kuya Carding ng Bible, si Jester, marunong naman na siya magbasa. Kumuha ka ng Bible doon. At sa mga naka-online na kapatid, sorry, nagkakaroon tayo ng technical problems, nawawala yung slides ko. Pero ang gusto kong basahin natin, bago natin masabi na handa na ba tayo sa kaharian ng Diyos o sa pagdating ng kaharian ng Diyos, basahin natin kung ano ba itsura ng kaharian ng Diyos, anong meron doon. No? At napakabuti, ito favorite subject ko to palagi. Gusto ko laging pinapaalalahanan yung sarili ko. Kaya I hope na ikaw din, kayo rin, ma-inspire kapag lagi nyo tong binabasa. So, sa kaharian ng Diyos, ano ang meron? Punta po tayo sa Isaiah 11. Sa Isaiah 11, dito nakasulat ang prophecy tungkol sa kay Jesus Christ. No? Wait lang ha. Nandun na si Jester. Galing ah. So, uh, sa Isaiah 11, sabi riyan, ako ang nawawala dahil umasa ako sa slides. Sabi sa Isaiah 11, umpisa natin sa verse 1. Sabi riyan, salamat sa internet, merong internet. Sabi rito, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Kilala niyo si Jesse, tatay siya ni David, di ba? Ngunit, katulad, apo makinig ka ha, huwag ka maingay. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga na pinutol sa pinutol na puno, sa lahi ni Jesse raw ay sa lahi niya ay may lilitaw o ay lilitaw ang isang bagong hari. Alam nyo na sa mga nag-aral ng Isaiah na si Jesus Christ ang tinutukoy dyan. Okay? So, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan, pangunawa, mabuting payo, kalakasan, kaalaman, at pagsunod, at paggalang kay Yahweh. Imagine niyo po, ano, may 7 bagay na binanggit yan. Ano raw, espiritu na galing kay Yahweh? Espiritu ng karunungan, pangunawa, mabuting payo, kalakasan, kaalaman, at pagsunod, at paggalang kay Yahweh. Yung pagsunod at paggalang kasi yan yung fear eh. Alam mo yon yung may takot ka, may respeto ka, kaya ginagalang mo siya at sinusunod mo siya. Okay, yun ha. At 3, kagalakan niya ang sumunod. Tingnan niyo po yung babasahin niyo sa verse 3. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Imagine niyo ang ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ano ang sinasabi riyan? Kagalakan para sa kanya ang sumunod at gumalang sa kanyang ama. Na-inspire ka na ba? Alam ko na ang dami nyo nang naiisip. Ano? Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagagalak, gumalang at sumunod sa kanyang ama, how much more po tayo, di ba? At hindi raw siya ay ano,
Hindi siya hahatol na ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Kadalasan tayo guilty dyan eh, ano? Kung ano nakita natin sa senaryo, ang dali-dali nating manghusga o to the point na hinahatulan na natin yung tao o ginajudge na natin. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya ganyan. Ano? Napakabuti ng ating Panginoon. Sa ngayon, very press pa sa atin, may mga bagong namumuno sa ating gobyerno. Ito po ang inaasahan nating maging pinuno natin sa darating na panahon. Ano? Sa kaharian ng Diyos, dinidescribe sa atin ang ating king, ang ating president or ang ating pinakamataas na pinuno. Verse 4, ngunit hahatulan niya ng buong katuwiran ang mga dukha. Kasi merong dukha na naging dukha dahil sa kasamaan, meron namang dukha na dahil sa paglilingkod sa Diyos. No? Naisip niyo po yan. So, kailangan pa rin hatulan. Di ba? At ang sabi, may buong katwiran niya ang kanyang paghatol. No? At ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ng kanyang mga salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Ito, kaya sa kingdom, wala nang makakapasok na masasama. So, ano ang mga naiisip natin mga kapatid kapag binabasa natin ng ganito, no? Ayaw nating mahatulan at ayaw nating sabihin sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, o masama ka, hindi ka makakapasok. Di ba? Dahil pantay siya kung humatol. Hindi niya pwedeng, ay, dahil si Tita Sally malakas kay Jesus Christ, eh, pwede na yan, kaunti lang. hindi ganon, ano, patay, ang pamalo niya, ang tulad ng pamalo niya, ang kanyang salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Depende paano natin tinanggap ang salita ng Diyos. Mamaya, kaya natin babasahin yung Matthew 25, which is yun yung nasa slides ko, at yun din yung encouragement ko sa akin at sa ating lahat kung paano tayo maghahanda sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano po? Pero for the meantime, napakagandang paalalahanan ng mga makita natin mismo sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia kung ano ang inaasahan natin sa kaharian ng Diyos. Okay? Verse 5, maghahari siyang may katarungan, inulit muli. Ibig sabihin, pagdating niyang panahon na yan, may justice na. No? Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Hindi siya talaga pwedeng suhulan pagdating ng panahon. Sa ngayon, no, boat mo pa lang nabibili na, no? Anyway, ayoko maging politiko, ayoko mahaluan. 6, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Tingnan niyo po itong ating babasahin, ha? Ang asong gubat at saka ang kordero o yung lamb at saka yung ano yung asong gubat, yung wild na na aso, no? Grabe. 'Di ba? Hindi sila sa ngayon hindi yan pwedeng magtagpo, magsama. And sabi riyan, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. 'Di ba? Ang leopard kinakain niya ang kambing, 'di ba? Yung mga deer pati ang mga kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Imagine niyo, bata lang. Si Jester considered na bata pa rin. Imagine si Jester yung mag-aalaga sa leon, di ba? Ang galing nun, di ba? Verse 7, ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Sa ngayon, hindi mo yan pwedeng pakainin ng magkatabi. At ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Di ba? Ngayon, ano ang pagkain ng leon? Di ba? Kapwa niya animals. Kaya nga siya yung king. Pwede rin, di ba? Pati karne ng tao nga, kinakain niya. Pero darating ang panahon na raw ang kakainin ng leon, damo tulad ng baka. Diba? At verse 8, tingnan niyo po yung verse 8. Basahin natin to. Sabi riyan, maglalaro si Gami. Si Gamaya maglalaro.
sa tabi ng lungga ng ahas. At kahit daw, hindi daw siya mapapahamak kahit paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Alam mo yung lungga ng ulupong, may butas kasi yan eh, no? Kung saan, ah, pag sinuot daw doon kamay ni Gami, hindi raw siya mapapahamak. Hindi siya, ibig sabihin, hindi siya tutuklawin. Di ba? Grabe. So, ano pa? Walang mananakit. Verse 9, o mamiminsala, nasasaklaw ng aking bundok. Ang ulit, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala. Ito yung bundok ng Diyos, no? Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Imagine niyo po yon. So napakaraming aakyat sa bundok ni Yahweh. Alam kong nabasa nyo na kung saan darating ang panahon, aakyat tayo sa bundok ng Diyos para makinig ng kanyang salita sa Jerusalem, no? At yun ay 1,000 years lang. Pero hindi pa yun yung kingdom, yung makikinig pa tayo ng salita ng Diyos. Ay, salamat sa Diyos at nandyan na yan sa slides natin. Pero hindi na yan, hindi na ako tayo aabot dyan, verse 9 lang. At ang basahin natin ay ang Revelations 21. Nakita nyo na yung slides, Des? Revelation 21. Ano kaya ang nangyari sa ating slides? Anyway, Jana, pati, andyan si Tita Ding, anak. So, sa dulo ng inyong mga Biblia, yung last book na ating gustong basahin ay ang Revelations 21. So sa Isaiah, nakita natin kung paanong napakagandang pagmasdan ng darating na kaharian ng Diyos. Ang Revelation ay pahayag. Sa chapter 21, na paborito nating basahin kapag tayo ay medyo nangihina sa pananampalataya, alam kong tingnan nyo kung ano ang makapagpapalakas ng inyong pananampalataya. Alam kong pag binasa nyo to, muli, magniningas ang inyong pag-ibig sa Diyos. Okay? Darating ang panahon, ito ang mangyayari. Pinakita kay John ang isang napakagandang pangitain kung saan ang sabi, ang bagong langit at ang bagong lupa. Sa verse 1, sabi riyan, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. Iniisip ko to nung nabasa ko yung wala na yung dagat. Hindi ko alam kung literal ba yan or ano. Pero sabi riyan, wala na yung dating langit at dating daigdig, pero wala na rin ang dagat. At verse 2, nakita ko ang banal na lungsod. Alam natin yung banal na lungsod, yung tinatawag nating Jerusalem, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, lahat tayo siguro nakakita na ng babaeng ikakasal. Kapag may ikinakasal, napakaganda talaga ng babaeng ikinakasal, kahit sino pa siya. No? Siya ang pinakamaganda doon sa kasalan. Wala nang higit sa kanyang ganda. Tuloy natin, maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. So ganyan inahalin tulad yung pagbaba ng langit buhat sa Diyos, meron daw na napakaganda. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono.
Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos na nasa piling ng mga tao. Imagine ninyo po. Sa ngayon, every time na nagpa-pray tayo ng taimtim, di ba ang saya-saya natin, naluluha tayo sa kagalakan, lalo na kung nadama mo ang presensya ng Diyos habang ikaw ay nagdarasal. Dito, pagdating ng takdang panahon, ano raw? Na ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nino? Kasama ng mga tao. Nandun ang Diyos. Gusto niyo ba yon? Gusto nating lahat yon at yan ay kung meron man tayong papangarapin pa, o pinakamataas na dream, o pinakamataas na pangarap sa buhay. Yan ang pangarapin natin, ang makasama siya. Maninirahan daw siyang kasama natin at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Sa ngayon, may mga oras na kapag nagdasal tayo at ang tagal-tagal dumarating ng dasal natin, feeling natin wala tayo sa feeling ng Diyos, no? Feeling natin na, ano bang meron, minsan ganun ko ini-examine ang sarili ko. Ano bang pagkakasala ko, bakit parang ang layo ko sa Diyos? Diba? Ganun, kaya ang ginagawa natin, kapag ganun ang nararamdaman natin, nagdarasal ulit tayo para humingi ng presensya niya, muling lumapit sa kanya at talagang nagpapakumbaba tayo. Kung kinakailangan humingi ng tawad, humingi tayo ng tawad para muli nating madama ang kanyang presensya. Pero tingnan niyo po, yan palagi na lang daw nating makakapiling ang Diyos dun sa kingdom. So papangarapin mo ba yan? At siya ang Diyos mo, wala nang iba. At verse, 4, papahirin. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. So wala nang iiyak kasi wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala na tayong madaramang lungkot pagdating ng panahon na yan, ng kaharian niya. Wala nang pagtangis, wala nang paghihirap. Sapagkat, 'di ba, lumipas na ang dating mga bagay kasi nga yung ibababa niya bagong langit at bagong lupa. At pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, mismong pinarinig kay John ng God yung kanyang boses, no? Sabi riyan, ano ang sinabi ng boses ng Diyos? Pagmasdan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan na totoo ang mga salitang ito. So kaya tayo ngayon, napakapalad natin na nababasa natin ito. Di ba? Kung sinabi ng Diyos, alam natin sa Isaiah kagabi, paulit-ulit nating na-quote ang salitang kapag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. At saka doon na rin sa aming Davao Fellowship. No? Lahat ng sinabi niya ayon sa Isaiah 46, Isaiah 55, Isaiah 86, mababasa niyo dyan kung na sinabi ng God na paulit-ulit doon. Na sabihin mo sa mga anak ko, sa mga pinili ko, na kapag sinabi ko, tutuparin ko. O lahat ng plano ko ay gagawin ko. So, mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos. At kaya yung pagsabi sa kanya ng God na isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Verse 6, sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, at sino mang nauuhaw, ay bibigyan ko ng tubig ng walang bayad mula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Ito ang makakamtan ng mga magtatagumpay. Ako ay magiging Diyos niya at siya naman ay magiging anak ko. Subalit, para naman sa mga duwag, kung ikaw ay nananampalataya, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus Christ, at siya ang iyong Panginoon, Lord and Master mo siya, kaya sinusunod mo siya,
ikaw yung magtatagumpay. Pero verse 8, meron diyan, no? Hindi inilihim ng Diyos ang bagay na sinabi niya tungkol sa mga hindi susunod or hindi mananampalataya. At dagdag pa dyan, nilinaw niya kung ano ang tawag niya sa mga yan. Sabi riyan, verse 8, para naman sa mga duwag. Pag pagduwag ka, marami kang bagay na hindi nagagawa, no? Alam natin lahat yan, ano? Dumarating din tayo sa punto na naduduwag tayo minsan. Salamat sa Diyos, tinulungan niya tayong umasa sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Ano, para sa mga duwag, mga taksil, ano ang taksil? So, kung ikaw ay friend ko, tapos inano mo ko, ano yun, binagsak mo ko sa isang friend natin, taksil ka sa akin, no? Yun yun. Taksil. Sa mga taksil, o sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay. Malawak yung salitang gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Ginamit din yung salita na yan sa mga same-sex marriage, sa same-sex na nagsasama, yung mga ganon. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Ano pa? Ang mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling. Diyos ko po, tulungan tayo ng Diyos, di ba? Minsan, akala natin yung white lies okay lang. So, hindi yan pwede, no? White lies man yan, o red man yan, o blue man yan. Kasinungalingan pa rin yan. At sabi riyan, ano raw ang gagawin ng God sa mga yan? Ang magiging bahagi nila ay ano? Lawa ng nagliliyab na apo at asupre. So ayaw nating mapabilang sa mga ganyan. Ayaw nating maging duwag, taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao. Minsan, alam nyo ba na minsan sa salita pa lang nakakapatay na tayo. Kaya mag-ingat po tayo ng ating pananalita. At sinabi rin naman, nahatulan tayo ayon sa ating mga salita. Ano pa? Mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling. Ayaw natin yung maging ganyan o maging isa sa mga ganyan. Dahil ang bahagi raw nila, lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. At yun na yung last enemy na ibibigay ng, yun na yung huling o pangalawang kamatayan na wala nang kasunod pa. No? Pag binasa mo yan. So, mga kapatid, pwede akong tuloy-tuloy na magbasa ng napakagagandang sinabi ng Diyos tungkol sa darating niyang kaharian, kung saan naalala nyo na ang lalakaran natin na kalsada ay lahat ng mga ginto ay tutunawin at lalakaran lang natin ang ginto papunta doon sa Jerusalem. Imagine niyo 'yon, 'di ba? Tapos yung mga poste yung pag binasa niyo pa yung ng buo yung Revelation na yan, yung 21 and 22, mababasa niyo diyan na ang poste ay puro mga mamahaling bato. Yung meron pa mga 12 na poste na puro pearl, 'di ba? Yung mga pinag-aagawan ng mayayaman na tao na, 'di ba? Mga diamond, 'di ba? So, yun, pagdating ng kingdom, lalakaran lang natin at saka titingnan lang natin, siguro magagandahan lang natin, pero mahigit doon sa ganda ng mga bato na yan, higit sa kinang ng ginto o pilak o anong pa man mga bato na yan, yung kaluwalhatian ni Yahweh siguro, hindi mo ma-imagine kung ano, no? Naiisip ko kung bakit yun ay gagawin lang poste, gagawin lang daanan, di ba? Dahil sa ngayon, yan yung pinahahalagahan ng wala nang mapaglagyan na perang mga tao. Pupunta pa ng iba't ibang bansa para sa mga auction or mga sale para hanapin yung pinakamagandang perlas or pinakamagandang cut ng diamond or ano, di ba? Ganun ang pagpapahalaga ng tao. Pero ikaw, ako, tayong lahat dito, ang pinahahalagahan natin, itong binabasa natin kung saan alam nating hindi pa nangyayari ngayon at hindi pa natin nakikita, pero at puro hirap pa ang dinaranas natin sa oras na ito. Pero
hindi nawawala ang joy, ang peace, at ang love na meron tayo na nadama natin at pinagkaloob sa atin ng Ama. Dahil naniniwala tayo na tapat at totoo ito at pwede natin itong panghawakan. As sa pinasabi ni Ama kay John. No? So, mga kapatid, dahil wala pa ito, hindi pa natin talaga lubos na nauunawaan ang ganda ng kaharian na ating binabasa. Hindi pa natin nararanasan, di ba? Ang bagay na pinaniniwalaan natin kadalasan, mas pinaniniwalaan natin ang bagay na naranasan natin. Kahit sa salita ng Diyos, kapag in-apply natin at na-experience natin, mas pinaniniwalaan natin ito. No? So, ngayon kapatid, ano ang sinabi ni Jesus Christ? Dahil hindi pa natin to nakikita, wala pa ito literal sa ating mundo. Sabi ko nga kanina, ito ay ibababa dito sa mundo at sa mundo itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian na ating ilan lang ito sa ating binasa sa kasamaang palad. Hindi ko alam bakit ano nangyari sa slides ko. Meron na ba? I mean, yung mga kasunod na scripture. Oh, sa Matthew 25 na. Ay, salamat sa Diyos. Anyway, so sa Matthew 25 na tayo pupunta ngayon. Sabi ko nga kanina, dahil hindi pa natin to lubos na nauunawaan kung gaano kaganda. Partly, parang nai-imagine natin, no? Lumalakad tayo sa kalsadang ginto at napakagaganda ng mga bato ng templo na nandoroon, kung meron man, ano. Or gate yata yun, yung mga perlas na lalagyan ng gate. Yung 12 gates na papasukan ng 12 tribes. Naalala nyo yon? Pag binasa nyo yung Revelation, makikita nyo yun. For the meantime, hindi pa nangyayari yan. Ano ang nais ng ating Panginoon or panghihikayat sa atin ng Panginoon habang tayo ay naghahantay, no? At yun yung ating babasahin ngayon sa Matthew 25. Ang sabi rito, verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manlalakbay. So may isang tao raw na manlalakbay. Ayon sa mga Bible scholars, si Jesus Christ nasaan ngayon, di ba? Nasa kanan siya ng Ama, kaya nasa malayong lugar siya. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Mamaya isa-isahin natin yan at medyo bigyan natin ng kaunting linaw para nang sa gayon, tayo mismo ay mahikayat. Dahil ito ay isang talinghaga or parable of talent na tinatawag, at ang tinutukoy dito ay tungkol sa pananagutan. Tandaan po natin itong tatlong bagay na to: pananagutan, katapatan, at paghahanda habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi siya yung taong naglakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So, higit na nakakaalam ng kakayanan natin, ng bawat isa sa atin ay ang God. No? So, meron. Ayon sa kakayanan, binigyan tayo ng kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Imagine niyo po, salaping ginto, kung 5,000 piraso yan, magkano na ngayon yan sa panahon natin? Ang alam ko, million dollars yan. No? So, ang isa naman, yung isa binigyan ng 5,000, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. So magkakaiba kasi ayon nga sa kakayanan, at higit sa iyo, higit sa akin, alam ng Diyos kung ano ang kakayanan ng bawat isa. At ang nangyari, pagkatapos niya ibigay ang kanyang mga ari-arian, ipagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian, ang ibig sabihin ng ipinagkatiwala ang kanyang 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 ari-arian,
Mamaya, hindi ko alam kung mababasa natin yun. Ano? Verse 16 muna. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. So, medyo bigyan natin ng kaunting pagpapaliwanag yung parable na yan. Dahil ito nga ay parable ng tungkol sa pananagutan, katapatan, at paghahanda habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi niya, si Jesus Christ yung tinutukoy dyan na taong, kinakatawan ni Jesus Christ yung taong umalis. Kasi umakyat siya sa langit at ngayon alam natin na nasa sa kanan siya ng ating Ama. Ipinagkatiwala niya ang gawain sa kanyang mga alagad habang siya ay wala. So may binigay siyang kakayanan. Itong mga alipin na yon tayo, no? Tayo na mga tagasunod ni Jesus Christ, binigyan tayo ng kakayanan, maaaring binigyan ng yaman, maaaring na dapat pangalagaan. Pinagkatiwalaan ka, so meron kang dapat gagawin, ano? At verse 15, yun yung bigyan din natin ang talento dito ay higit pa. Dahil ito ay parable, ito ay isang malaking halaga daw ng salapi ayon sa mga nag-aaral nung panahon nila. Sa tingin ko, sa panahon din naman natin, kung ang salaping ginto ay napakalaki ng value ngayon sa atin, no? Ngunit ito ay sumasagisag sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So hindi lang ito salapi. Ano ba ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Meron tayong mga kakayanan o talent. Meron tayong oras na pare-pareho lang tayo. Sa loob ng isang araw, pareho lang si Inay at saka ako, pareho lang kami ng oras na binigay ang God. No? Ano pa, meron din tayong kaloob ng Diyos na mga opportunity sa buhay. May mga nakakapagtrabaho na kahit sandali lang makapagtrabaho, maganda ang sweldo, meron namang kahit matagal na ang nagtatrabaho, ang sweldo ay maliit lang. So, pero alam ng Diyos, sabi ko nga kanina, wag po natin kakalimutan, alam natin na ang Diyos ay makatarungan, binibigay niya ang kanyang ari-arian sa ayon sa kakayanan ng bawat isa. So, dahil unang-una, sabi ko nga, kilala tayo ng lubos ng Diyos. No? Kilala tayo ng Diyos. Sa verse 16 ngayon, kumilos agad yung tumanggap ng 5,000 ng 5,000 salaping ginto, at ipinangalakal niya iyon. So, meron siyang aksyon na ginawa. No? Meron siyang agad-agad, ang sabi riyan, siya ay kumilos. Isama na natin yung verse 17 sa verse 16, anak. Basahin din natin yung, kasi pareho lang halos yung binigyan ng 5,000 at binigyan ng 2,000. No? Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay ano raw? Kumita rin ng 2,000 salaping ginto. Ibig sabihin, may ginawa rin siya katulad nung tumanggap ng 5,000. No? So, yung salitang agad daw silang kumilos. No? Nagpapakita yan ng kanilang pagiging masunurin at pagiging masipag. So, yan yung pinapakita na agad-agad meron silang kaya ang resulta dahil sa pagiging masunurin nila at pagiging masipag nila, dumoble ang pinagkatiwala sa kanila na talent. At ito ay larawan ng pagiging tapat sa Diyos. Okay? Tandaan po natin, dahil sila ay binigyan, pare-parehong binigyan, yung pangatlo, binigyan naman ng sa 18, ang tumanggap na 1,000 salaping ginto ay ang ginawa, ayon, sabi ni Jester, itinanim daw sa lupa. Ang sabi riyan sa ating binabasa, humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Yung pagkakatiwala sa kanila, parang deal na nila yun no? Di ba? Binigyan sila ng pare-parehong ayon sa kanilang kakayanan, pero pare-pareho ang ibinigay sa kanila. Yun nga lang, hindi naman dahil sa
sa hin, ang, ang Diyos kasi, di ba yung nakita natin yung 5,000 at saka yung 2,000, parehong kumita. Pero bakit yung isa 5,000? Bakit yung isa 2,000? Ibig sabihin, hindi tumitingin ng Diyos sa resulta or sa dami nung ginawa kundi sa resulta. Di ba? O sa dami ng kinita, kung hindi, marami man yan, pareho sila ng aksyon na ginawa. Di ba? So, hindi niya tinitingnan yung dami. No? So, pero ang nakakatawa dito, yung dalawang nauna, maganda ang ano ang sagot sa kanila ng Panginoon. Basahin nga natin. Ayan. Wag muna nating basahin yung nagtago o humukay tapos tinago yung binigay sa kanya. Sa 19, pagkaraan ng mahabang panahon, ibig sabihin mahabang panahon. Na i-relate po natin yan. Ano? Parang 1,000 taon na ang nakakaraan simula nung iakyat ng Ama sa kanyang kanan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Pero sabi, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila ay pinag-ulat. So may pag-uulat na gagawin pagdating ng panahon. Ano? Lumapit, syempre alam nyo naman, yung siguro yung kumita ng doble agad, siguro ano kaya ang mga naiisip niya? Siguro pagkatapos niya, kasi agad-agad siyang kumilos, kumita, na doble niya agad yung pinagkatiwala sa kanya. Siguro, sasabihin niya, anytime, sana dumating na ang Panginoon. Di ba? Parang mas excited siya. Alam niya na nagawa niya na yung dapat niyang gawin. So, excited siya. Nananabik siya na bumalik na ang kanyang Panginoon. Or pwede rin nating sabihin na gustong-gusto niya na mag-ulat doon sa kanyang Panginoon. So lumapit siya, tumanggap ng 5,000 at ang sabi niya, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. At ano agad, di ba? Siyempre, proud siya sa sarili. I mean, masaya siya. Mahirap yata sabihin yung proud ka sa sarili mo kasi baka akala mo sarili mong kakayanan yan. Sabi rito, heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Ano ngayon ang tugon sa kanya ng Panginoon? Ang tugon sa kanya ng Panginoon, verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling. Wow, di ba? Gusto natin yun. Sabihan tayo pagbalik ng ating Panginoon. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Di ba? Ano ang description sa kanya? Magaling na tapat pa, mabuti pa na servant. So, ibig sabihin, ito ay mga servant kasi pinagkatiwalaan ng kakayanan o ng pera, di ba, para palaguin. No? At napakagandang mapakinggan kung ikaw yung may ginawang aksyon agad-agad. Ang sabi sa'yo, magaling, tapat, at mabuting lingkod. At ano pa, hindi lang yon. Bukod sa pinuri ka na, ang sabi diyan, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Alam natin sa pagdating sa kingdom, 'di ba? Ano kaya yung mga mangyayari doon? So, nakita natin, balikan natin yung verse 18, yung ikatlong alipin na kung saan sabi riyan, 18. Ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ano yung binabasa natin? Naiiba siya doon sa dalawa, no? Yung dalawa pareho ng ginawa, kahit hindi sila pareho ng halaga, 'di ba? Pero pareho sila ng aksyon na ginawa, no? Ang nakikita natin, yung ikatlong alipin, hindi siya gumawa ng kahit ano. I mean, meron siyang ginawa. Pinagkatiwalaan siya, pero anong ginawa niya? Tinago. Itinago niya lang yung talent na pinagkatiwala sa kanya o pera na or kakayanan o ano pa man yan. Ang kanyang ginawa, ano ang pinapakita ng kanyang ginawa? Nagpapakita ng ano?
Pwede nating isipin katamaran. Ano pa? Takot. Di ba? At higit sa lahat, wala siyang faith. Wala siyang pananampalataya. Dahil, kaya, bagamat hindi nawala yung talento dahil tinago niya nga, humukay siya, tinago niya ito, hindi rin naman niya ito ginamit. At iyon ang naging pagkukulang niya. Kung may ipinagkatiwala sa iyo o may binigay na talento sa iyo, huwag mong ibaon, huwag mong itago. Kasi ano nga sinabi sa kanya? Hatol sa ano? Sa balik tayo dun sa verse 19, 20, anak. 22, sa verse 22. Nandiyan ang hatol sa kanya. Hindi. Sa 22, ito din yung yung binigyan ng 2,000 salaping ginto. Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin. 2,000 salaping ginto. Binalik niya yung 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, pareho ng papuri ang narinig niya. Sabi niya, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Imagine niyo yun, no? And susunod, ito na. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto. At ano ang sabi niya? Tingnan niyo yung sabi niya. Alam ko pong kayo ay mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Kaya, verse 25, natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po, ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Di ba? Paano pa siya, paawa effect or pag-guilty effect kasi 'di ba kilala kita, Panginoon, mahigpit ka kaya para sure ako, ginawa ko, humukay ako ng lupa at itinago ko na lang kasi masyado kang mahigpit ano pa, nanira pa yung, siniraan pa niya yung Panginoon, pinipitas ninyo ang bunga ng hindi niyo itinanim, inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Grabe ha. Grabe tong nag-iisang ano na to. Hindi lang siya takot, papanira pa siya, ano pa, wala siyang tiwala sa kanyang master, ano pa. Kaya sabi, nung bumalik ang kanyang Panginoon, anong sagot sa kanya? Oh, eto na po, binabalik ko na lang yung ano nyo para hindi kayo walang labis, walang kulang 'yan kasi tinago ko na nga eh. Sumagot ang kanyang Panginoon. Kakaiba yung sagot sa kanya. Hindi naman talaga nabawasan yung ano, di ba? Yung iniwan sa kanya. Sabi, masama at tamad na lingkod. So, nandun sa verse 25, nakita natin takot, dito masama, tamad, di ba? Nakikita natin yan. At nakasulat naman, sa ating magandang translation ng Tagalog. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Di ba? So, ang galing mo pang mamintas ha. Uh, gusto mo pa akong ano yon? Gusto mo pa ako umayon sa galing mong mag-isip? Galing mong mag-isip, nahulaan mo na hindi ako, nakita mo na pumipitas ako ng hindi ko tanim? Oh my God. Ngayon, ba't hindi mo nilang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano may tinubo sana ito? Hindi ka nakikilos nun kung sa bangko mo nilagay, di ba? Kahit papaano may kaunting uh, uh, ano yan, magiging interest. Pero ang sabi diyan sa ating ano yung nakikita natin sa ating binasa? Dadating ang panahon, pagkalipas ng mahabang panahon, babalik ang ating Panginoon. At yun yung tao na na ano yan, ng ibang bansa,
naging, nagsasalarawan niya ng muling pagbabalik ni Jesus Christ, no? Pag nung bumalik siya, yung taong na mas, hindi, ano bang ginawa nung tao na yon na umalis na sa malayong lugar? So, ngayon, sa kanyang pagbabalik, yung mga alipin na naging, na yung dalawang naunang alipin na naging tapat at masipag, pinuri sila. Ang sabi na sa kanila, mabuti, magaling, at tapat na alipin. At ano ang binigay na gantimpala sa kanila? Naalala nyo? Sabi, pagkakatiwalaan pa sila ng mas malaking pagpapala sa kaharian ng Diyos. Mas malaking kagalakan ang mararamdaman nila. Mas malaking pananagutan, pero may kagalakan dahil kasama na nila ang Panginoon. No? Tandaan natin na parehong papuri ang binigay ng Panginoon doon sa may 5 talent at saka may 2 talent. Kahit magkaiba ang kanilang naibalik or yung tinubo. Ang mahalaga, yung sinabi ng God sa kanila, pareho silang tapat, mabuti, magaling, ano pa. Di ba? Pareho sila ng kaya hindi sa laki ng kinita nakatingin ang Panginoon. Pero yung alipin naman na natakot, nagpalusot pa, nang bibintang pa, no? Nagkaroon siya ng kakulangan. Yung ikatlong alipin, dahil sa kanyang takot, binabalik pa niya, inaakusahan pa niya ang kanyang Panginoon na masyadong mahigpit. Oh, ano nangyari sa kanya? Yung takot niya ang naging dahilan ng hindi niya pagkilos. Paring yun din naging dahilan, kaya lalo siya naging tamad. Baka dati na siyang tamad, lalo siya naging tamad. At ano ang nangyari sa kanya? Na wala siyang nagawa kahit ano. No? Sa halip na subukang palaguin yung pinagkatiwala sa kanya, itinago niya lang ito sa lupa na sayang ang ipinagkatiwala sa kanya. So ano ang hatol sa kanya? Sa verse 26 hanggang 30, kunin ninyo, nabasa naman na natin kanina yung 26, 27. Ayan. Sa 28, sorry naman, ayan. Dagdag pa dun sa pinagsabihan siya, tamad. Ano ba? Masama at tamad na alipin. Verse 28, ito pa yung idadagdag sa kanya o hatol sa kanya. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Napansin niyo po ba yan? Yung may 5,000, nadagdagan pa ng, ayan, bibigay sa kanya yung 1,000 na to, no? Nadoble na nga yung 5,000 at hindi na kinuha sa kanya yung 5,000, kaya may 11,000 na siya na salaping ginto. Gano'ng kalaking halaga yan, no? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ano pa, hindi lang yan. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Doon ay mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Imagine niyo po, no? Kung itatapon ka sa kadiliman, anong pinapakita sa atin itong salita na to, no? Wala ka na sa piling ng Diyos. Hiwalay ka sa Diyos. At kung hiwalay ka sa Diyos, anong meron sa buhay mo? Ito ay pagdating ng paghuhukom, ano pa, yung nabasa natin kanina, yung masasama, anong kahihinat na nila? Yung mga mangkukulam, yung mga sinungaling, yung mga nakikiapid, yung mga, di ba? Lawa ng apoy at asupre. No? Hiwalay ka na sa Diyos, itatapon ka pa sa lawa ng apoy. So ano ngayon ang mga aral na natutunan natin sa ating binasang habilin ng ating Panginoon? Sabi ko nga, napakahalaga na isipin natin na itong talinghagang ito ay nagpapakita ng 3 bagay na dapat meron tayo. Magkaroon tayo ng pananagutan, maging responsable tayo
sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Hindi lang yon. Isa yon. Pangalawa, maging tapat tayo. At pangatlo, maging handa tayo. Dahil babalik at tiyak na pababalikin ng Diyos ang ating Panginoon. At habang naghihintay tayo, dapat may ginagawa tayo. Sa ngayon, kung ang ipinagkatiwala sa iyo ay ang pagtugtog ng gitara, ng beatbox, sa pag-awit, pagyamanin mo yan. Or ikaw ay nasa technical, pagyamanin mo yan, ibigay mo yung buong puso mo, maging tapat ka sa ginagawa mo. Dahil lahat ng bagay na tapat na ginagawa, nagiging habitual sa'yo yan. Lumalago ka dyan. Maaring sa simula, marami kang pagkakamali, marami kang mga failure, pero dahil sa nagpapatuloy ka, tapat ka, tutulungan ka ng Diyos na ma-develop hanggang sa ma-perfect mo na yan, no? Sa ngayon, wala pang perfect. Kaya nga, meron tayong Bible, kaya nga may mga ganitong paalala para sa atin. Tuloy-tuloy lang tayo, no? At sa ating paghahanda, darating ang panahon na tayo ay makakatiyak, no? Gusto natin kasi mapasama yung pangalan natin sa listahan ng Book of Life, no? Na nandun yung pangalan nating lahat. At ayaw natin yung itatapon tayo sa labas, sa kadiliman, katulad na nangyari doon sa alipin na may takot, no? Walang nagawa kasi takot siya at tamad siya at wala siyang ibang naisip kung hindi itago na lang at magbintang pa sa kanyang amo, no? Um, Aral mula sa ating mga nabasa. Pababalikin ng Diyos ang kanyang anak. At hahatulan tayo kung paano natin ginamit yung mga pinagkaloob sa atin. Kanina, na bless lang ako na binasa ni Ita yung Ephesians chapter 1. At gusto kong basahin ito sa atin ngayon muli. Sa Ephesians chapter 1, kaya anak? Ephesians chapter 1, sa verse 3, simulan natin sa verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, merong Diyos at may Ama ang ating Panginoong Hesukristo at yun si Amang Yahweh at siya ang magbababa ng kanyang kaharian sa takdang panahon. No? After 1,000 years yon. Pinagkalooban niya tayo ng ano? Ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Imagine niyo po yun. So, di ba, nabasa rin natin na Ephesians, di ba, Mimay? Ephesians 6. Alam ni Mimay yan at kabisado pa niya yan. Hinihintay ko na lang. Hinihintay ko na lang na ituturo na natin niya sa atin yan, yung lawak at lalim niyan. Oh, malapit na yan kasi, di ba, nung 3 years old siya, sabi natin, after 10 years, Mimay, tuturo mo na yan, ha? So, nakita natin, di lang ako nakasama sa kanila. By the way, kukunin ko na rin yung opportunity para sa mga naka-online na mga kapatid, yung mga anak nyo po na youth, na gustong magpa-mentor, gustong matuto, gustong madagdagan ang linaw kung ano ang purpose sa buhay, sumali kayo every Thursday 8 p.m. Okay? Sa mentorship ni Pastor Will. Online po yan, pwede, kaya wala na kayong excuse. Dahil 8 p.m. na yan, naman yan, maaring tapos na kayo sa inyong mga school or sa mga trabaho nyo. Okay? So, ulit, pinagkalooban niya tayo sa verse 3 ng lahat. So, ibig sabihin ng lahat-lahat. Wala na yung kulang. No? Ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Diba? Gaano tayo kapalad? Ano pa ang pagkukulang mo? Ano ang meron ka ngayon? So, kung lahat meron ka,
Pagyamanin mo yan. Tularan mo yung meron ng 5,000 salaping ginto at 2,000 salaping ginto, mag-action ka kaagad. Kumilos ka kaagad. Dahil wala ka ng kulang. Lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo ay nasa iyo ngayon. At dahil, sabi ko nga kanina, wala pa ngayon ang kingdom ng God. Hinihintay pa natin ito. At sabi ni Jesus Christ, umalis muna siya. At binigyan ka ng ganyang kakayanan. May talent ka, may kakayanan ka, may oras ka, may lahat nasa iyo. Tularan natin yung may 5,000 at may 2,000 dahil gusto rin natin dumating ang panahon, ano ang papuri sa kanila? Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Ayaw natin yung nag-iisa na dahil sa takot, dahil sa yung pinagkalooban ng 1,000 talento, dahil sa takot, dahil naging duwag, wala nang nagawa, naninira pa. 'Di ba? So, wala na tayong excuse. Binabasa natin dito sa Ephesians 1:3, lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ipinagkaloob na sa atin. Na-bless din ako dahil nag-attend din ako ng fellowship ni Ate Carol. Pag binuo mo tong Ephesians 1, makikita mo doon na ikaw ay blessed, ikaw ay redeemed, at ikaw ay sealed with the Holy Spirit of promise. Gaano ka karami ng pagpapalang espiritual meron ka? Kung sinasabi rito ni Apostle Paul na lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit dahil sa nakipag-isa ka kay Kristo ay meron ka. So, ano ngayon ang gagawin natin habang naghihintay tayo sa kahariang parating? At sa tingin ko, ay paghahanda yon. Hindi ito perfect walk. Hindi ka hinahanapan ng Diyos ng napakaraming resulta. Kung hindi, kung ano yung pinagkaloob sa iyo dahil alam niya kung ano ang kakayanan mo, yun ang pagyamanin mo. Huwag kang matakot. Kumilos ka. Dahil pag natakot at nagkaroon ka ng takot, magkukulang ka. Wala kang magagawa. At hindi ka nabibigyan ng mas malaki pa. Kukunin pa sa iyo kung ano yung maliit na meron ka. Ang kawalang kilos at kapabayaan ang kahihinatnan kapag may takot ka. Dahil lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi mo, lahat ng sinasabi ko ay pagsusulit natin pag humarap na tayo individually sa ating Panginoon. Yang ginagawa mo sa kasalukuyan, may epekto yan sa buhay na walang hanggan na dadanasin mo. Kung ikaw ay may 5,000 at 2,000 na umaksyon agad, ano ang sasabihin sa'yo ng Panginoon? Pero kung ikaw rin naman, yung may 1,000 at natakot, walang ginawa, ibinaon sa hukay ang pinagkatiwala, ano rin ang sasabihin sa'yo ng Panginoon? Ikaw ang sasagot niyan, kapatid, hindi ako. Alam natin kung ano na ang kalagayan o nasa ang estado na ng kalagayan, nasa ang estado na ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tayo ba yung tuwang-tuwa na pinagkatiwalaan ng lahat ng spiritual na bagay dahil nakipag-isa na tayo sa Kanya? At habang nandoon siya, kumikilos tayo kung ano yung nararapat, or tayo ba yung dahil sa takot, wala nang nagagawa?
Binasa natin kung ano yung mangyayari, pero mga kapatid, lagi nating suriin ang ating mga sarili. Huwag yung kapatid natin, huwag yung asawa natin, yung anak natin, or yung anak natin, pwede nating i-guide dyan. Yung asawa natin, pwede nating inspire by our own actions and words. Yung mga friends natin, pwede nating sharean at isama or magkaroon kayo ng quality time na nagbabasa kayong pareho ng Biblia. Pero kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ito yung tatlong tanong na gusto kong iwanan sa ating lahat. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ginagamit ko ba ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Katulad ng oras, kakayahan, yaman. At kung ginagamit mo to, ginagamit mo ba ito para sa kanyang kaluwalhatian? Isa pa, tanungin natin ang ating mga sarili. Pangalawang tanong, namumuhay ba ako na may kapanabikan sa pagbabalik ng aking Panginoong Hesukristo? At pangatlong tanong, kumikilos ba ako ayon sa pananampalataya o ayon sa takot? Yun po yung gusto kong ah, iwanan na tanong sa atin. Mga kapatid, may pananagutan tayo at dapat din pinapamahalaan natin ng mabuti ang ipinagkatiwala sa ating talent. Bukod pa doon, bukod sa may pananagutan tayo, meron tayong dapat nating pamahalaan ng mabuti ang ating kaloob, dapat naghahanda rin tayo sa kanyang pagbabalik. Kaya, magnilay-nilay tayo mga kapatid. Ulitin ko yung tanong na dapat nating tinatanong sa sarili natin. Pwede nyo rin i-share sa anak nyo, pero hindi yung ginajudge nyo na yung anak nyo, ha? Sabihin nyo lang, anak, tanungin mo rin yung sarili mo ng ganito. Ginagamit ko ba ng tapat ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Pangalawa, namumuhay ba ako bilang isang mabuting katiwala niya? Medyo nabago yung tanong, ano na do. Kasi sabi ko sa nag-chat GPT ako, may iba pa bang words na pwede? Or pangatlo, handa ba akong managot kung ngayon na darating si Jesus Christ? Binago ng AI yung kaninang tanong. Yung kanina, ulitin ko ha, pag nilay-nilayin natin tong mga tanong na to. Sabi, ginagamit ko ba ang mga bagay, medyo mabait pa yung pananalita na ginamit ko eh. Ginagamit ko ba ang mga ipinagkatiwala sa akin ng Diyos like oras, kakayanan, yaman, para sa kanyang kaluwalhatian? Yan yung ginawa ko eh. Pangalawa, namumuhay ba ako ng may kapanabikan sa pagbabalik ng aking Panginoong Hesukristo? At pangatlo, kumikilos ba ako sa pananampalataya o natatali sa takot? Pero yung AI, medyo maano siyang magtanong. Medyo hard, sabi niya, ginagamit ko ba ng tapat ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Which is, I think, tama naman, di ba? O ano pa, sabi niya pa, dun sa pangalawang tanong na ginawa ko kanina, namumuhay ba ako bilang isang mabuting katiwala? Tama pa rin, di ba? Pero yung ano nakakatakot yung huli, sabi niya, handa ba akong managot kung ngayon dumating si Kristo? Although tama, pero medyo nakakatakot. At binasa ko to kasi gusto ko magkaroon din ng effect sa inyo. Kung paano nagkaroon ng effect sa akin. So, yun na po yung gusto kong i-share para sa araw na to. God bless everyone and I love you all. Um,
gusto natin, handa tayo pagdating ng ating Panginoon. Ayaw nating mamuhay sa takot. Gusto nating mamuhay sa pananampalataya na may pagtitiwala, na tiyak at totoo ang pangako niya. Dahil, as we read Isaiah 11, Revelations 21, mangyayari yon dahil ipinangako ng Diyos yon. Okay? Love you all. God bless. Thanks for listening. And let's pray. Amang Yahweh, alam mo po kung gaano namin ninanais na makapiling ka. At sinabi mo, darating ang taktang panahon, pag ibinaba mo na ang bagong langit at bagong lupa, makakapiling ka namin at hindi na po kami mawawalay sa iyo. Sa ngayon, Ama, marami pa po kaming pagkukulang. Minsan nagkakamali kami, kaya humihingi po kami ng tawad at humihingi po kami ng tulong na ilayo mo po kami sa lahat ng tukso ng kasalanan. Alam mo po kung gaano kahirap umiwas sa kasalanan dahil kami napapaligiran ng mundong makasalanan. Napakadilim at kung wala po ang ilawan mo, hindi po kami makalakad, Ama. Kaya taos-pusong pasasalamat, Ama, sa iyong salita na ngayon nakaabot sa amin, nakatranslate sa aming lengguwahe at binibigyan mo kami ng kalinawan, kaunawaan at karunungan dahil sa banal na espiritong kaloob mo na siyang tatak na mahal mo kami, na ililigtas mo kami, na tiyak na ililigtas mo kami kapag kami ay lumakad ng naaayon dito. Kaya aming Ama, tulungan mo po kami, tulungan mo kaming lahat mula sa aming mga kapatid sa dugo, hanggang sa mga kaibigan namin, hanggang sa mga kapitbahay namin at mga kakilala namin na nawiwitnessan namin. Iligtas mo po kaming lahat sa ngalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you. God bless everyone.